Sa gitna po ng napakaraming problema ng ating bansa at sa gitna po ng napakaraming trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos, meron pong lumulutang mga kababayan na bali-balita na kung saan ay mayroon daw pong na magaganap na isang kudeta. Sino nga ba ang nasa likod ng planong kudeta laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ngayon pag-usapan natin mga kababayan dahil mayroon pong lumulutang na balita na kung saan meron daw pong nagpaplano ng kudeta laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. At ito po sa kalagitnaan po ng napakaraming problema ng ating bansa, nakukuha pa nilang mag-isip o gumawa ng mga ganitong bagay mga kababayan. Pero ito po ba ay may katotohanan? Yan po yung ating aalamin ngayon mga kababayan. At ito po, nagsalita po si Yuse Claire Castro mga kababayan na kung saan sinabi po niya, sino nga ba ang maikinabang kung sakaling magkaroon po ng kudeta at mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Well, alam na natin kung sinong maikinabang dyan. Diba? Alam naman natin kung sino po ang pwedeng makinabang dyan mga kababayan. At matagal na po talaga nilang plano o matagal na nilang gustong gawin po yung mga ganyang bagay mga kababayan para makapwesto na po sila sa ating gobyerno. Well, siguro baka gusto na po nilang gawin kung ano yung gusto nilang gawin sa ating bansa. Okay, so ito po, panoorin natin ito pong mga naging pahayag ni Yuse Claire Castro mga kababayan. Right? Let's go. Sa gitna ng kaliwat ng problema at kailangang asikasuhin ng presidente, balita namin, mukhang may nagpaplano pa raw na magkudeta. Diba? Sa gitna po ng napakaraming problema. Tapos busy yung Pangulo natin. May nagpaplano daw po di umano ng kudeta. Grabe naman. Totoo ba yun, Yusek? May mga ganun pa? May gustong magkudeta laban sa administrasyon? Sa amin ngayon sa amin, although alam ko tinanggi na po ito ng Secretary Gibo Teodoro. Pero kami, hindi namin nararamdaman. Wala sa aming pasabi, wala kaming information, wala. Kasi sabi nga nila, di ba, bakit ang dami-daming security or police or dyan sa Malacanang. Part ito ng exercises nila parang quarterly naman ginagawa daw to. Sabi sa amin, quarterly ginagawa ito. Kasi para makita yung readiness ng mga personnel in case dyan sa mga kailangang magkaroon ng operation. So, walang ikinababahala. Kasi kung meron ganito, sabi nga, ito nga ang katuwiran ko kung merong ganyang nadidinig sila or parang chismis, hindi ba ang Pangulo dapat nakamonitor na lang sa Malacanang at hindi na yan lumarga nung isang araw sa Cebu, buo maghapon nagtrabaho ang Pangulo sa Cebu. Nakita niyo naman. So, wala, hindi nababahala ang Pangulo. Kaya nga mga kababayan diba? So, makikita natin na sa gitna po ng napakaraming kaguluhan dito sa ating bansa, busy po yung Pangulo natin. Busy siya sa kanyang trabaho, busy siyang gawin kung ano yung mga serbisyo na dapat na ibigay niya sa ating mga kababayan. Pero sadyang meron tayong mga kababayan na hindi makontento. Kumbaga hindi nila gusto talaga. Ito pong pamamalakad ng ating Pangulo, mga kababayan. At ang gusto po nila, na maupo na sa pwesto at nagmamadali ata sila, maiupo po yung gusto nila. Kaya nga pinagpaplanuhan nila yan di ba? Matagal na po nating nakikita na marami pong gustong mapatalsik ang ating Pangulo. Noon pa nakikita na natin yan. Ang hindi ko maintindihan dito sa mga tao na to, mga kababayan, kung bakit po pilit nilang sinisiraan yung Pangulo natin. Bakit pilit nilang gustong pabagsakin yung ating gobyerno ngayon? Bakit gusto nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos? Nagtatrabaho naman yung tao.
nagtatrabaho yung ating Pangulo. 'Di ba? Ginagawa niya yung lahat para sa atin. 'Di ba? Para sa mamamayang Pilipino. Pero sadyang may mga tao, mga kababayan, na politika ang gusto. Ayaw nila ng serbisyo. May mga tao na ang gusto nilang iupo sa pwesto, yung gusto nilang tao, mga kababayan, para siguro, no, makakuha sila, no, ng pwesto sa gobyerno. At yung mga tao na yan, mga kababayan, yan po yung mga taong hindi makapag-antay. No, yan yung mga tao na atat makapwesto. Bakit kaya? 'Di ba? Yun yung tanong natin eh. Mapapatanong ka na lang, mapapaisip ka na lang. Bakit kaya atat tong mga to? No? Mapapaisip ka na lang, bakit kaya nagmamadali tong mga to? 'Di ba? Dahil ba gusto nila na sila yung maupo sa gobyerno na mas matagal? Tandaan po natin, mga kababayan, maraming nagalit sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. No, kasi ang katwiran nila, ang tagal na raw nakaupo sa pwesto. Kaya nga binago yung saligang batas eh. 'Di ba, mga kababayan? Kasi nakailang termino na, mga kababayan. No, ngayon naman, no, parang ganun din yung gusto nilang gawin. Gusto nila sila yung matagal maupo sa pwesto. Di sila makapag-antay. Atat sila, mga kababayan. Ito mga klase mga chismis. Hindi, pero may mga tangka nga ba? May mga attempts yung kalapang grupo na tibagin yung administrasyon. Noon pa naman yan. Hindi Diba? naman talaga pa yan. Di ba sabi natin, noon pa yan, matagal na yan. Even before naman, di ba, meron naman talaga nagtatangka. Even before. So, kung yun talaga ang balak nila since day one, mababago pa ba yung utak nila? Di ba? So, hindi ko masasabi may pagtatangka sa ngayon, pero matagal na nila yung tinatangka. Alam naman natin, may mga retired military na gustong pabaksakin si Pangulo Marcos Jr. So, Alam nyo ako, nakikita ko dyan, mga kababayan nun, mga nagpapasikat siguro yung mga yan. Simple lang. No, simple lang. Kasi gusto nila sigurong ulitin yung mga nangyaring history dati. No, na kung saan ay nagkaroon po no, ng EDSA Revolution, di ba, mga kababayan, nag-stand up yung mga sundalo, bubaligtad sa ating gobyerno, di ba, sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siguro gusto nila sila rin maging bida. No? Kasi nga yung nakaupo ngayon, Marcos eh. At yung nakaupo nung panahon na yun ay Marcos din. So gusto nilang gawin, no, siguro, gayahin, no, yung nangyari na yon. Dahil nga Marcos din to. No, minsan kasi mayroong mga ganyan tao, gayahin natin yon, no, baka mapatalsik din natin kasi Marcos yan. Diba? so binabantayan na yan ng gobyerno na para, kasi sa totoo lang, pag meron pong destabilization attempt, hindi lang naman si Marcos ang apektado, hindi lang Malacanang, yan po ay makaka-apekto din sa ekonomiya natin, pati po tayo apektado niyan. Hindi ba, Yusek? Kaya nga. So, sino ba yung una? Sino ba yung makikinabang kapag ang Pangulo ay bumaba sa pwesto? O, eto na. Sino ba yung unang makikinabang pag yung Pangulo ay bumaba sa pwesto, mga kababayan? Sino po ba? No, i-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Sino ba yan? Bakit yung makikinabang tahimik pagdating sa gitong klaseng issue, pero maingay sa mga issue na wala daw ginagawa and everything ang Pangulo at ang gobyerno, walang puso sa ating mga kababayan, ganun lang yung ingay niya. Pero patungkol sa mga issue ng destabilization, tahimik siya. Bakit? Makikinabang siya eh. Kumaga banat ng banat lang. Banat ang banat, gusto niyang ang tao magalit sa Pangulo Exactly. sa pagsasabing walang ginagawa ang Pangulo. Mm-mm. 'Di ba? Yun yung balak talaga nila. So, sino ba naman ang gustong bumagsak ang Pangulo? Hindi ba yung mga kaalyado niya, yung mga bata niya? Tapos pagdating dito, ang tahimik niya, hindi niya pinipigilan. Why? Makikinabang kasi siya. Tama. Ganun lang yun. Tama naman. So, since day one, hanggang kailan ba nila ito binalak? Kailan ba nila ito pinursige?
Diba? Kahit naman sa nagsasalita siya sa ibang bansa, yan din naman binalak niya eh. Maalala natin, yan yung bukang bibig niya, no? Laging panawagan nila, pabagsakin yung gobyerno, patalsikin si Marcos, Marcos resign. Di ba? Lagi yung panawagan nila eh. Di ba mga babayan? Pabaksakin ng Pangulo eh. Hmm. Kaya wag na siyang magmalinis na hindi niya alam ito. So, kumbaga Imposible. consistent, Yusek. Imposible yun. Alam niya yan. Tahimik lang. Sadyang tahimik lang. No, kumbaga, ano yan eh, strategy yan. No? Galaw niyo yan. Ito yung sarili kong galaw. No? Pala kayo dyan. Gawin niyo yan. Total. Ako rin naman makikinabang dyan. Eh. Diba? Yung attempts. Ako mga try and try lang, malay mo swertihin. Yes! Saka kaya ngayon ginagawa nila, di ba Simon, mag-aapektuhan ang ekonomiya. Yun ang ginagawa nila. Yun ang gusto nila. Para sabihin nila, ang nangyayari ngayon sa Pangulo, bumabaksak ang ekonomiya. Is it because of the President? No. Yan yung sinasabi natin. No? Because of them. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan. Itin natin, ha? Yun ang gusto nila. Para sabihin nila, ang nangyayari ngayon sa Pangulo, bumabaksak ang ekonomiya. Is it because of the President? No. Because of them. Diba? Kasi sila yun ang gugulo. No? Gumagawa sila ng gulo, mga kababayan. Diba? Na pinapalabas nila na magulo sa Pilipinas. Diba? Na unstable yung ating gobyerno. Diba? Sinisiraan nila yung administrasyon, sinisiraan nila yung gobyerno. So, sino ba naman yung mag-i-invest no, sa ating bansa? No, kung nakikita nila na yung politika natin ay magulo. Yung political landscape ng Pilipinas ay magulo. Mga babayan. Diba? Kahit sinong investor, no, kahit sinong negosyante, hindi po yan mag-i-invest sa isang bansa na magulo, na unstable, lalo na ang politika ay unstable. Dahil anytime, mga babayan, tandaan ninyo, no, anytime, no, pwedeng mag-collapse talaga ang ekonomiya ng isang bansa, no, na magulo, no, ang administrasyon, na magulo ang politika. Mga babayan. 'Di ba? Nakikita ninyo yung punto rito. Yun yung ginagawa nila. Sinisira nila yung administrasyon. Sinisira nila yung tiwala ng ibang bansa o ng mga investor no, sa ating gobyerno. Kaya kung bumabagsak man, no, ang ekonomiya ng ating bansa ay hindi po yung kasalanan ng ating Pangulo. Kasalanan nila yan. Sila ang may gawa niyan. No, sila ang gumagawa ng dahilan kung bakit bumabagsak no, ang ekonomiya ng ating bansa. At kapag bumabagsak yung ekonomiya ng ating bansa, yan ngayon yung i-feed nila no, doon sa mga supporters nila. Yan ngayon yung i-feed nila. No, yan ngayon yung palalabasin nila, mga kababayan, no, sa mga balita nila, no, sa mga vloggers nila, sa mga supporters nila. Yan ngayon yung ilalabas nila. At syempre, yung mga tao naman na makakapanood niyan, no, na walang idea po dyan, mapapaisip, naku, bumabagsak na ang ating gobyerno, bumabagsak na ang ekonomiya ng ating bansa. Diba? Mapapraning yung mga yan, mapapaisip yung mga yan eh. 'Di ba? Ano na nangyayari sa ating gobyerno? 'Di ba? Ano na nangyayari sa ating administrasyon? Ano na nangyayari? 'Di ba? Magagalit sa ating pangulo. Ganun. 'Yun yung inaantay nila eh. 'Di ba? Yung transition na 'yon, na from may tiwala sa pangulo, mga kababayan, mawawala yung tiwala dahil doon sa kagagawa nila na peke. No, actually peke po yung ginawa nila na yon. Bakit? Kasi sila mismo yung gumawa po nun. No, kaya po nasira no yung ekonomiya o bumagsak ang ekonomiya ng ating bansa dahil po sa kanila. Hindi po dahil sa pangulo natin. Sino ba naman pangulo ang may gusto na bumagsak ang ekonomiya ng bansa? Diba? Sige nga, sinong pangulo? No? Si Pangulong Bongbong Marcos pa ba? Ang gugustuhin niya na bumagsak yung ekonomiya ng ating bansa? Dahil sa patuloy nilang ginagawang pag-iingay, paninira,
mga fake news. Yeah, fake Lahat news. ito definitely makaka-apekto sa ekonomiya. Tapos sasabihin nila, gusto nila umangat ang ekonomiya. Tama. Wala silang ginagawa. Destabilization talaga sila. Sirain yung gobyerno. Diba? Siya, hanggang dyan na muna at ayokong uminit ang ulo mo. Okay, so yun talaga, mga kababayan, yung plano nila, sirain yung gobyerno. No? Maiupo yung gusto nilang iupo. 'Di ba? At makikita natin, tandaan nyo, mga kababayan, no? Makikita natin 'yan na kapag natuloy po yung kanilang plano, no? Kumbaga nagkatotoo, no, yung kanilang mga gustong gawin, mga kababayan, no? Let's say napatalsik yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat po ng nakikita ninyong maingay ngayon, magkakapwesto yan. Promise. No, yung isa pong tao dyan, malamang, no, maging speaker pa yan. Maniwala kayo. No, merong isang tao dyan na nasa likod ng mga nangyayari na yan na magiging House Speaker pa. Oh, promise. Maniwala kayo. Alright, so yan, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Abangan nyo po, no, nagla-live din tayo, mga kababayan, no? Alright, so ito po muli ang inyong Kuya Mabs, It's Boss TV. Peace. I'm out.